Ngayong umaga mga ka-istorya, pupunta tayo sa kilalang bridge dito sa Ilocos na ang pangalan ay Patapat Bridge. Pupuntahan natin ulit ang Patapat Bridge na matatagpuan dito sa dulo ng Ilocos. Ang layo lang nito sa amin tinutuluyan dito sa Blue Lagoon ay nasa 7.3 kilometers. Time arrival estimated nasa 40 minutes. O kaya hindi na kami masyado nagbihis. Hindi na namin kasi ito naabutan kagabi ng medyo maliwanag. Kaya ngayon namin napagdesisyonan na puntahan. Andito tayo ngayon sa Patapat Bridge. Nakikita natin yung haba ng tulay ng Patapat Bridge. At napakaganda. Naka-elevate siya sa lupa. Yan. So ito na yung Patapat Bridge. Ang Patapat Viaduct ay isa sa may magandang tanawin at magandang kunan ng litrato sa destinasyon ng Ilocos Norte. Ang kaakit-akit na tanawin ang dahilan kung bakit ang tulay na ito ay isang atraksyon panturista sa Hilaga. Tinatangkilik ng mga motorista ang magandang tanawin ng Patapat Bridge at ang magandang tanawin ng bundok sa kabilang panig. Nakita nyo ang ganda ng Patapat sa aerial view. At ngayon meron tayong destination ulit na pupuntahan dito bago tayo umuwi sa ating destinasyon, dito sa ating tinuluyan sa Blue Lagoon. Malapit lang din dito sa ating tinuluyan ang ating pupuntahan. Dito makikita nyo na dito yung mga windmill sa gilid ng kalsada. Ayun o, lalaki. Ngayong day 3, ang ating destination mamaya sa day 3 ay bandang Luwag. Bandang Lawag ang ating tutuluyan mamaya. From ating tinuluyan ngayon sa Blue Lagoon,
hanggang Lawag ay nasa 103 lang ang distansya. Pero bago tayo pumunta sa ating destination, tutuluyan sa day 3, may mga dadaanan tayo pasyalan ulit mamaya. Medyo minimal na lang ang distansya natin, hindi na ganon kagaya ng day 1 na nasa 600 plus, day 2 nasa 245 kilometers, ngayon ay nasa 103 kilometers. Medyo sa day 4 or day 5 ang magiging paguran na naman dahil nasa 400 kilometers ang babakbakin natin. Andito tayo ngayon sa Kuwanayan. Kuwanayan, ano kayang meron sa Kuwanayan? Wala tayong idea dahil first time lang natin makarating dito sa Kuwanayan. Andito na tayo sa ating destination. Titingin tayo dito sa taas para mag-picture at makita ang view dito sa Ilocos. Kita daw natin dito yung magandang view sa seaside ng Ilocos. Pagudpod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 19, 18, 100. Wow! What a view! Sa pagkakataong ito, pabalik na tayo sa ating tutuluyan sa Blue Lagoon. Pero bago tayo makabalik sa ating tutuluyan, ay dinaanan muna natin ang Bantay Abot Cave na isa sa mga dinarayo sa Ilocos Norte. Ang Bantay Abot Cave ay may malakweba at batong arkong baybayin ay pinaniniwala ang isang burol na naguho sa paglipas ng panahon pagkatapos tumama ang isang lindol. Nakaharap ito sa West Philippine Sea at ilang kilometro ang layo mula sa Cabigan Falls at Patapat Bridge. Dito tayo ngayon sa Pagudpod, sa Blue Lagoon. Kita niyo yung tubig, oh. Parang Boracay. Pumunta tayo sa Lawag at paalis na tayo sa Blue Lagoon. Time check, 12:26 PM. Medyo mainit ang ating pag-alis, pero okay lang. Hindi naman natin mararamdaman sa biyahe yan dahil naka-jacket tayo. At ang distansya natin ay nasa 102 kilometers. At ang time arrival natin ay nasa 1 hour and 57 minutes. Sa pag-alis natin sa Blue Lagoon, madadaanan natin ang Hanas Beach Resort. Ang Hanas Beach Resort ay malapit lang dito sa aming tinutuluyan na nasa parte ng Pagudpud, Ilocos Norte, katabi ng Blue Lagoon. Dati daw itong matao at masiglang lugar, subalit nang pumasok ang pandemic ay nagsara ang resort na ito. Pero sa ibang version ng kwento, ito daw ay nire-renovate. Subalit kung madadaanan o makikita natin ang lugar na ito, hindi siya mukhang under renovation dahil may mga kwento na kaya nagsara ang resort na ito ay dahil sa personal na problema ng pamilya.
Patuloy ang ating paglalakbay patungo sa ating next destination para sa ating tutuluyan. Dinaanan muna natin saglit ang Pagudpud Shell statue para makakuha ng letrato. Pagudpud. Ayan, bali nandito na tayo ngayon sa may Pagudpud na arko. Nagpa-picture muna tayo. At bumili lang ang pasalubong yung mga kasama natin. Ayan, shout out kay Anthony. Yay. Yay. You speak English? You speak English? So what's up for all the viewers out there, man? Subscribing, You a lot of things to visit this year. yeah. Half foreigner, half monkey. Pagudpud, mabuhay! Ano ka? Yan, back to the road tayo. Back to the road mga ka-istorya. Dito tayo sa paglagpas ng arko ng Pagudpud. Ayan. Ito yung tulay. Napakaganda ng dam dito. Medyo tuyo. At yung mga bundok. Makaliwalas ang kalangitan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa may Banggi Windmill. Dumaan muna tayo sa Banggi Windmill para mag-picture. Dahil ito isa to sa mga bucket list ng mga nagpupunta sa Ilocos. Medyo rough road lang ang kalsada dito pag dadaan kayo, pero kaya naman, hindi ganun kalalaki yung bato. Ayan, nandito na tayo sa Banggi Windmill along Ilocos Norte. Magpipicture muna tayo dito bago tayo patuloy sa ating paglalakbay patungo sa luwag kung saan tayo nag-stay. Back to the road mga ka-istorya. After natin sa Banggi Windmill, ngayon ay pupunta na tayo sa Kapurpurawan Rock Formation na matatagpuan din dito along Ilocos Norte. Ayan, nandito na tayo sa ating next destination. So, nag-i-inquire muna si Miss Melay para sa ating entrance. Ayan, nantay muna tayo ng konti dito. No flying up drone sa akin agad, tapat ko pa. Ayan, trekking time muna tayo. Para tayo na sa C5 extension Time check mga ka-istorya, 5:47 PM. Medyo malapit-lapit na tayo sa ating destinasyon. Umabot tayo ng ganitong oras dahil meron tayo mga dinaanan na pasyalan kanina. Pero ang distansya lang ng ating nilakbay ay nasa 103 ngayong day 3. Anong pangalan mo kaya? Anong pangalan mo? Aaron ko yan. Aaron, o yan, shout out kay Aaron. Time check mga ka-istorya, 6:25. 770 meters na lang tayo para makarating tayo sa ating destinasyon para sa ikatlong araw natin. Inaabot na tayo ng gabi. At konti na lang at makakapagpahinga na tayo.
Medyo napagod tayo sa biyahe. Dilim. Buti na lang meron tayong mga gamit na mini driving light. Kaya hindi talaga advisable na magda-long ride ka na wala kang MDL. Kasi tinan mo, kaya lang walang MDL. Ganyan ang magiging kinalabasan mo. Yan, dahil meron tayong MDL, di ba? Meron tayong extra light. Dito na tayo mga ka-istorya. Kapag relax man lang tayo. Tagipuro Puwaay. Nakarating tayo ng 6:27 PM. Medyo naging mahaba ang ating biyahe. Pero okay lang. Safe naman ang lahat. At nag-enjoy naman sa mga paggala. So bukas mga istorya, may panibagong ulit tayong adventure. May swimming pool dito, Mac? Swimming pool? Meron? Hindi ko alam eh. Di ba lake to lake? Oo. Baka ilog. Ganun. Kasi lake to talaga eh. Puto. Ang galing! So magpe-prepare muna kami sa aming mga gamit. So ayan mga ka-istorya, ito yung tutuluyan natin. Merong 1, 2, 3, 4. At dito tayo sa sahig. Ayan. Ito yung mga gamit natin. Ayusin natin yung mga gadgets natin mamaya. I-charge ulit natin. Ito yung CR. Medyo okay ang CR. Malinis. So, ito naman ang sitwasyon sa labas. Kasama pa rin natin ang Team PCX Pateros Chapter. Ito yung labas na aming tinuluyan. Medyo malawak. Wala nga lang swimming pool. At dito naman sa kabila yung room Group 2. Abangan sa susunod na episode.